Lakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Ngayong umaga po ay darako tayo sa mensahe ng Panginoon. Hiniling ko nga pong tumayo tayo bilang paggalang po natin sa salita ng ating Panginoon. Babasahin ko po yung ating pong teksto sa aklat ng Deuteronomy chapter 7 verses 6 to 7. Basahin ko po sa New International Version. For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be His people, His treasured possession. The Lord did not set His affection on you and choose you because you were more numerous than other peoples, for you were the fewest of all peoples. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita na atin pong nabasa. Maaari na po kayo umupo. Mula po sa talatang ito ay nais ko pong bigyan ng paksa ang mensahe ng Panginoon. Remember who you are. Alalahanin mo kung sino ka. Sa atin pong teksto ay sinabi po dito na ang Diyos ang siyang pumili sa iyo sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan para maging anak niya at ito ay kanyang pinapahalagahan. Ang Panginoon ay hindi niya ipinakita ang kanyang habag sa inyo at hindi kanya pinili sapagkat napakarami ninyo, subalit kayo'y pinili niya dahil sa kayo'y kakaunti. Napakaganda po ang salita ng ating Panginoon na dapat nating alalahanin kung sino po tayo. Sometimes ang buhay ay maraming dahilan. Ang buhay ay gumagawa ng paraan upang maalala natin o upang makalimutan natin kung sino nga po talaga tayo. Minsan ginagamit ng buhay ang mga problema, ang mga pressures, ang mga opinyon ng ibang tao tungkol sa atin upang mawala yung ating sight, upang makalimutan natin kung sino po tayo sa harapan ng ating Panginoon. But this morning, dito sa ating binasa, God called us to pause. Tinatawag tayo ng Panginoon upang tumigil muna sandali. Bakit? Upang tingnan natin yung salita ng ating Panginoon at alalahanin kung sino nga ba tayo talaga sa kanyang harapan. When we remember who we are, we can stand with confidence, we can live with purpose, and we can walk in the identity God has given to us. Napakahalaga po na maalala natin kung sino nga ba tayo talaga. Sapagkat kapag naalala natin kung sino tayo, tayo po ay makakatayo ng buong tapang, tayo po ay makapamuhay ng may layunin, at tayo po ay may kakayahang lumakad na yung pagkakakilanlan natin sa Panginoon ay hindi tayo mahiya na makilala na tayo ay mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. We must remember who we are in God so we can live the way He called us to live. Napakahalaga po ng bawat isa po sa atin ngayon ay ating maalala kung sino ba talaga tayo sa harapan ng ating Panginoon. Ang tanong po is, do you remember who you are in God? Naalala niyo ba kung sino kayo sa harapan ng ating Panginoon? Sometimes because of the problems, because of the trials, because of the pressures in our lives, minsan nakakalimutan natin kung sino nga ba tayo talaga sa harapan ng ating Panginoon. But this morning,
titingnan po natin kung ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon, kung sino nga ba talaga tayo sa harapan ng ating Panginoon. At kapag nakita natin kung sino nga ba tayo sa harapan ng Panginoon, then anumang problema, anumang pagsubok, anumang pressure ang maranasan po natin, we can stand with confidence and we can walk sa harapan ng ating Panginoon na nagpupuri, sumasamba sa kanyang dakilang pangalan. Palakpakan po natin ang Diyos. Number 1, kung sino nga ba talaga tayo. Sa Genesis chapter 1, verse 27, ang sabi po doon sa New International Version, "So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them." We are God's creation. Tayo ay nilikha ng Panginoon. We are made in the image of God. Hindi ka lamang basta-basta nilikha ng Panginoon, but ikaw ay nilikha ayon sa wangis ng ating Panginoon. God intentionally made its person in His likeness. Intensyon ng Panginoon na likhain niya ang tao. Intensyon ng Diyos na ikaw ay kanyang likhain ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang in His own image, in His own likeness. But ano nga bang ibig sabihin na nilikha tayo ng Panginoon ayon sa kanyang wangis? Marami tayong naririnig na sinasabi ng iba na kamukha daw natin ng Panginoon. Napakaliwanag naman sa salita ng Diyos na wala pang nakakita sa Diyos. Kaya hindi po natin alam kung ano talaga yung mukha ng Panginoon. Kaya yung sinasabi nilang kamukha natin ng Panginoon, no, hindi natin kamukha ang Diyos. Kasi hindi natin alam kung ano yung mukha ng Panginoon. Bakit? Hindi pa natin kayang tingnan yung ningning, yung liwanag ng kanyang mukha. Sapagkat ang sino mang makakakita ng kanyang liwanag, mamamatay. Hindi natin kaya. Mas maliwanag pa ang kanyang kaningningan kaysa sikat ng araw. Yun po yung sinasabi ng Biblia. But ano nga ba ang ibig sabihin na tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis? Number 1, we reflect God's character. Kapag sinabi nating nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ibig sabihin ipinapakita natin dito yung katangian ng ating Panginoon. We have the ability to love, we have the ability to think, we have the ability to reason, we have the ability to create, and we have the ability to make moral choice. Yun po yung katangian ng Panginoon. Yun po yung karakter ng Panginoon na nung nilikha niya tayo na ayon sa kanyang wangis, andon yung karakter niya na nasa atin, nagre-reflect, inagpapakita, ipinapakita yung katangian ng Panginoon. Ang Diyos meron siyang abilidad na magmahal. Minahal tayo ng Panginoon sa kabila ng ating mga kasalanan. Minahal tayo ng Diyos sa kabila ng ating mga pagkukulang. At bago nilikha ng Diyos ang tao, inisip na ng Panginoon kung ano yung kalalagayan ng tao. Kaya inilagay din niya yung kaisipan na yan sa atin. Kaya tayo nakakapag-isip. Ang bawat tao na nilikha ng Panginoon ay meron siyang creativity. Kaya tayo po ay nakakalikha ng mga bagay na namamangha tayo sa nilikha ng mga kasamahan po natin ng mga ibang tao sapagkat ang bawat isa ay mayroong creativity. Hindi tayo pari-pariho ng kakayahan. At dito po, binigyan din tayo ng Panginoon ng kakayahan
to make moral choices. Alam nating mamili yung tama at mali. So yun po ang ibig sabihin na God created us in His own image. We have inherent value. Every person is valuable because God made them. Kapag sinabi nating nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ibig sabihin ikaw ay pinapahalagahan ng Panginoon. At ang bawat tao ay napakahalaga sa harapan ng Panginoon. Why? Because God made them. Nilikha sila ng Panginoon. Ang ating halaga ay hindi nakabase sa ating performance. Ang ating halaga ay hindi nakabase kung ano yung itsura natin. Ang ating halaga ay hindi nakabase kung ano yung opinion ng ibang tao sa atin. But ang ating halaga ay nakabase sa disenyo ng atin pong Panginoong Diyos na lumikha sa bawat isa po sa atin. Amen. Kaya hindi mahalaga kung ano man yung natapos mo. Hindi mahalaga kung ano man yung status ng buhay mo. Hindi mahalaga kung ano man yung itsura mo. Ang mahalaga doon ay kung papaano ka dinisenyo ng ating pong Panginoong Diyos. So we are made or we are created or we are God's creation. Nilikha tayo ng Panginoon. Pangalawa na dapat nating isipin at alalahanin kung sino nga ba tayo sa harapan ng Panginoon. Dito po sa ating binasa, sa ating pong teksto, sa Deuteronomy chapter 7, verse 6b, ang sabi po dito, the Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be His people, His treasured possession. Ang Diyos ang siyang pumili sa inyo mula sa lahat ng mga tao sa sandaigdigan upang kanyang maging anak na labis niyang pinapahalagahan. Amen. 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 Magpasalamat tayo sa Panginoon because out of the millions people sa buong Pilipinas, isa ka sa tinawag, isa ka sa pinili ng Panginoon. Amen. Amen. Out of thousands people of Tarlac, out of thousands people of Santa Ignacia, out of hundreds or thousands people in Pugo, Sicilio, Santa Ignacia, Tarlac, isa ka sa pinili ng ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Now, ano pong makikita po natin dito? We are God's treasure. Tayo ang kayamanan ng Panginoon. We are God's treasure emphasizes our value and special relationship to God. Biruin mo, sa dami-dami ng tao sa buong sanlibutan ng sabi ng Biblia, isa ka sa mga pinili ng Diyos para kanyang maging anak. At hindi lamang basta-basta anak, but labis niyang pinapahalagahan. Ngibig sabihin, ikaw ay kayamanan ng Panginoon. Amen? Amen. Kung ang tingin sa'yo ng iyong pamilya, salot ka. Kung ang tingin sa'yo ng iyong pamilya, problema ka. Kung ang tingin sa'yo ng iyong pamilya ay prodigal son ka, prodigal daughter ka, kung ang tingin ng iyong pamilya ay wala kang ginawang mabuti sa kanila, but ang tingin sa iyo ng Panginoon, ikaw ang kanyang kayamanan. Palakpakan natin ng Diyos. Ano bang ibig sabihin nito na we are God's treasure? Ibig sabihin, we belong to God. Being God's treasure means we are chosen and set apart for Him.
Tayo ay pinili. Hindi tayo ang pumili sa Diyos, but ang Diyos ang pumili sa iyo. Ang Diyos ang pumili sa atin. Sa ayaw at sa gusto natin, kapag pinili ka ng Panginoon, ikaw ay kanyang kayamanan. Ikaw ay kanyang pinapahalagahan. Our identity is rooted in the love of God, not in what we do or how others see us. Yung ating halaga, yung ating kahalagahan sa Panginoon ay nakabase doon sa kanyang pag-ibig. Hindi dahil sa ating kung ano yung ating ginagawa at kung papaano tayo tingnan, papaano tayo itrato ng ibang tao. The word may misname you, but God call you His own. Kung ang mundo ay hinuhusgahan ka, kung ang mundo ay dinidisfellowship ka, but ang Diyos, tinawag kanyang Kanya. Amen? Amen. Ang Diyos, tinawag niya tayong Kanya tayo. Pag-aari tayo ng Panginoon. So napakaganda na ang Diyos mismo na lumikha sa tao, siya rin ang tumatawag sa atin na Kanya tayo. Ano pa ba ang ibig sabihin ng salitang we are God's treasure? We are valuable. Napakahalaga natin sa harapan ng ating Panginoon. Katulad ng isang mamahaling alahas. Napakahalaga mo sa harapan ng ating Panginoon. Ang halaga natin comes from God, not from our achievements, not from our wealth, not from our popularity, but it comes from God. Hindi dahil kilala ang pamilya mo, hindi dahil ang dami mong achievements natapos, hindi dahil may kaya ka, napakahalaga mo na sa Panginoon, but hindi po yun ang basihan ng ating Panginoon kung paano kanya pinapahalagahan. Ang basihan ng Panginoon kung bakit tayo napakahalaga, it comes from God. Nagmula ito sa ating Panginoon. Hindi nagmula sa ating mga kakayahan. Hindi nagmula sa ating mga natapos. Hindi nagmula sa ating mga kayamanan. Hindi nagmula sa ating popularidad. Bakit? Pinapahalagahan tayo ng Panginoon. Pinapahalagahan tayo ng Panginoon because we are His treasure. Tayo yung kanyang kayamanan. Pangatlo na ibig sabihin na we are God's treasure. We are loved and protected. God treasured us, which means He cares for us, He guides us, and He watches over us. Kung ikaw ay minamahal at pinoprotektahan ng Panginoon, ibig sabihin, ikaw ay kanyang binabantayan, ikaw ay kanyang pinapahalagahan. Why? Because we are God's treasure. Kayamanan tayo at napakahalaga tayo sa harapan ng ating Panginoon. Ang sabi nga sa Biblia, you are the apple of mine eyes. We are the apple of God's eyes. Tayo yung mga alintatao iti mata ni Apo Dios. Ana dahi alintatao iti mata tayo dahi nangisip. Dahi bukal-bukal nga nangisip iti mata tayo. Kasjay tayo iti sangwanan ni Apo Dios. Tanawan dahi bukal-bukal ti mata tayo nga nangisip, han tayo nga makakita. So dahi apple of the eyes, ibig sabihin, at datayo dijay alintatao iti mata ni Apo Dios. Kaya't na nga sa uwan, nakabantay, nakakita, kadatayo ni Apo Dios 24/7. He protect us, He guide us, He cared for us.
kung papaano po natin iniisip yung ating mga pangangailangan, kung papaano po natin iniisip kung paano tayo makasurvive sa araw-araw nating pamumuhay, kapatid, huwag kang magpaka-stress doon kasi ikaw ay pinapahalagahan ng Panginoon. Ibig sabihin, ikaw ay pinoprotektahan ng Panginoon. Ikaw ay kanyang iniingatan ng Panginoon. Ikaw ay kanyang inaalagaan ng Panginoon. Kaya ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga minamahal, ng kanyang mga pinapahalagahan, He will provide all those things. Amen. Ganyan tayo kahalaga sa harapan ng Panginoon. Kaya, dapat natin laging alalahanin na tayo ay napakahalaga sa harapan ng Panginoon. We are not an accident. Hindi tayo aksidente, but we are assigned by God. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are not an accident. You are not an accident. Hindi ka aksidente kung bakit isinilang ka dito sa ibabaw ng lupa. Ikaw ay dinisenyo ng ating Panginoon. Intensyon ng Panginoon na ikaw ay kanyang likhain. Hindi ka na lamang basta-basta lumabas. Hindi ka lamang basta-basta na-create dito sa ibabaw ng lupa na inilagay ka na walang dahilan. Ikaw ay inassign ng Panginoon. Hindi ka aksidente, kundi ikaw ay nilikha ng ating Panginoon. We have a unique calling and we have to do the good works. Yung pagkaka-assign sa atin ng Panginoon kung bakit ikaw ay kanyang nilikha upang gumawa ng mga mabubuting bagay para sa ikapupuri, ikakarangal ng kanyang dakilang pangalan. Amen? Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Ikaw ay nilikha ng Panginoon hindi para magyabang. Hindi ka nilikha ng Panginoon para magmaliit ng ibang tao. Kundi ikaw ay nilikha ng Panginoon para maging gumawa ng mga mabubuting bagay para sa ikapupuri ng ating pong dakilang Diyos. Ngayong umaga, mga kapatid, ngayong nalaman natin kung sino nga ba tayo sa harapan ng Panginoon. We are God's creation. We are God's treasure. Anumang sitwasyon ng buhay ang ating pagdanasan, huwag nating hahayaan na ang mundo ay i-confuse niya tayo. Huwag nating hahayaan ng mga sirkumstansya ng ating buhay ay i-discourage tayo na hindi ka mahal ng Panginoon. Huwag nating hayaan ng mga sirkumstansya ng ating mga buhay ay i-discourage tayo na hindi tayo mahal ng Panginoon. The enemy may deceive us. Ang kaaway maaari kanyang dayain. But this morning, God call us to remember who we are. At ikaw ay nilikha ng Panginoon. Nilikha ka niya ayon sa kanyang wangis. Nilikha ka niya upang ipakita, mag-reflect ang karakter ng Panginoon. Nilikha ka niya bilang isang kayamanan ng Panginoon. Labis ka niyang pinapahalagahan. We belong to God and we are valuable in the sight of God and we are loved and protected in the sight of God. Kapatid, sa umagang ito, nawa, maalala mo na, at hindi lamang basta-basta maalala, isa pamuhay natin kung sino nga ba talaga tayo sa harapan ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo.
Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Muli nga nating awitin yung walang mahirap sa iyo. Hallelujah. Higit pa sa ating kalakasan, higit pa sa ating kayamanan, ang ating halaga ay hindi nakabase doon. But ang ating halaga, it comes from God because we are God's creation. We are created in the image of God. And we are God's creation. Hallelujah. Higit pa sa aking kailangan, Higit sa aking kalakasan, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, yes, Lord. Hallelujah. minsan ay hindi nagkulang. Higit sa Aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord. Hallelujah. mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Kapatid, sa umagang ito, sa ating pag-uwi, sa ating paglisan, sa ating place of worship na ito, lagi mong tandaan na ikaw ay nilikha ng Panginoon. Nilikha ka niya ayon sa kanyang wangis. Lagi po nating tandaan na ikaw ay labis na pinapahalagahan ng Panginoon. You are God's treasure. You are not an accident. You are assigned by God. Kung bakit nandito ka, nandito tayo sa ibabaw ng lupa. Kaibigan, kapatid, sa umagang ito, whatever trials, whatever problems, whatever circumstances na maranasan po natin, huwag nating hayaang tayo'y lilangin ng kaaway na hindi tayo pinapahalagahan, hindi tayo mahal ng Diyos. Ang katotohanan na sinasabi ng Biblia, ikaw at ako, we are God's creation and we are God's treasure. Panginoon, maraming salamat sa inyong masalita namin pong napakinggan. Nalaman namin kung sino kami sa inyong harapan. Salamat sa pagkakalikha mo sa amin, Panginoon. Salamat dahil hindi pala kami aksidente kung bakit nandito kami sa ibabaw ng lupa. Gamitin mo kami, Panginoon, ayon sa iyong pagkakadisenyo sa bawat isa sa amin. Gamitin mo ang aming mga buhay para sa iyong kaluwalhatian. Salamat, Panginoon, because we are God's treasure. Salamat sa pagpapahalaga mo sa amin, Panginoon, na minsan hindi ka namin binibigyan ng halaga,
na minsan hindi ka namin pinapahalagaan, pero sa umagang ito, salamat dahil nakita namin, Panginoon, nalaman namin kung paano mo kami pinapahalagahan. Ang aming panalangin, O Diyos, naway mabuksan ng aming mga espiritual na paningin na anumang sitwasyon ng buhay na aming maranasan, papahalagahan ka namin, Panginoon. Papahalagahan ka namin sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat araw ng aming mga buhay. Sapagkat ikaw lamang ang may hawak ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat po sapagkat nakita namin kung sino kami sa inyong harapan. Ang aking panalangin, O Diyos, hayaan mo ng iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin mula sa araw na ito. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palagpakan natin ang Panginoon.